I am a victim of rentangay. Yes, nabiktima po ako at alam kong hindi lang po ako ang nag-iisang nabiktima nito. I decided to create this video to reach out more people na nabiktima din gaya ko. And to show you guys how AI is helpful yet so dangerous these days. January 22, may nag-message sa page ko, Content Corner Rentals, asking kung available lang January 23 hanggang January 25. By the way, yung unit ko po ay Insta360 Ace Pro 2. Na-acquire ko po siya last September, last year. 2025. So, back to the story. Ayun nga po, may nag-message sa akin. Ang name niya ay Nico Munar sa Facebook. Ito po yung account niya. So, wala na pala. Wala na ako mapapakita kasi naka-deactivate na siya, mati. So, yun, nag-ask siya kung available lang January 23 to 25 and I said, yes, available. So, ako po ang nag-ask na lipat kami sa Viber because Viber po is mas convenient for me dahil nakakonect siya sa lahat ng gadgets ko. So, kahit ano dun, pwede niya ako ma-reach out. Kung may mga problem siya, ganyan. So, he comply po sa lahat ng kailangan kong requirement bago siya makapag-rent. One valid ID and photo holding ID and the signed contract. So, ayun na nga, nag-send na siya ng payment ng rent saka yung deposit. Tapos, nag-send din siya ng QR code na ang sabi niya, doon na lang i-send yung deposit once returned na yung unit. Tapos, kasi yung name po sa Viber, may Shinshin Container Van. So, siguro may idea siya. Nagka-idea siya about me. And then, nag-inquire siya ng container van. So, chika-chika kami. Nagpakita siya ng interest sa akin. So, inintroduce ko sa kanya yung container van. Nagsisend ako ng samples, ng gawa namin, ganyan. Tapos, hanggang sa, andito na kami sa booking part, magbubook na kami ng Grab. So, dapat siya ang magbubook. Then, sinend niya sa akin yung list ng sa Grab. Kung yun yung ibubook niya. So, ang sabi ko, ako na lang po ang magbubook. Ininsist ko na ako. And good thing, ininsist ko na ako. So, sabi ko, ako na lang po ang magbubook. Kasi, hindi talaga searchable yung area ko. So, ako nagbook. Pinabook niya yung unit sa, una, sabi niya, coffee project ng ganitong address. Ngayon, hindi siya lumalabas. May lumabas na condo sa Bangkal, Makati. Dun binook yung unit. So, day na ng return, January 25. Nag-message siya sa akin morning pa lang. Ang sabi niya, kung pwede i-extend ng January 28. And I said yes. And inap ko yung GCash account number ko na sinend ko before. Tapos, nilike lang niya. So, okay, alam ko naman, nagkakaintindihan na kami. So, kinalimutan ko na ulit. Kinalimutan ko na ulit yung unit. Tapos, inaantay ko na lang yung mag-send siya. And busy din ako. Umaga, hindi ko siya masyado iniintindi. January 28, araw ng return. January 28 morning, nag-message na ako sa Viber. Sabi ko, sir, what time i-return? But, nung pag-send ko, isang check na lang siya sa Viber. Pag isang check lang, ibig sabihin hindi online, hindi delivered sa phone niya yung message ko. So, inisip ko, baka offline lang, baka to. Kasi maaga ako nag-message nun. So, benefit of the doubt, binigyan ko pa rin siya ng chance. And chance sa sarili ko na maniwala na marireturn pa ang unit. So, ayun na nga, pagdating ng lunchtime, yun dapat ang oras ng return. Pagdating ng lunchtime, minessage ko ulit. So, yung message ko na noon, delivered na. 2 checks. So, online na siya. Ang ginawa ko ngayon, kinol ko. Ringing yung Viber number niya. Tapos, hindi na siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Ko, sir, anong oras sila return? Sir, ganun-ganun na ako. Ang dami ko na message. Tapos, after lunch, yun na. Offline ulit yung number. I tried calling ulit. Wala na. Tapos, tinry namin sa number mismo. Off na yung phone. Tapos, okay. Minessage ko siya ngayon doon sa page ko. Ayun na, message is not sent na. Tapos, tinry ko i-search sa Facebook.
sa personal account ko, deactivated na siya. So, wala na akong way para makontak siya. So, naisip ko nun, okay, na renta ngayon na yata yung unit ko. Ayoko nang masyadong umasa, naisip ko talaga dun, tinakbo na yung unit ko. So, medyo, tutang pa ako. Ang nasa isip ko, anong gagawin ko? Yung unit ko nirenta ngay, wala na, tinakbo na siya. Anong una kong dapat gawin? Siguro, naiisip naman to ng lahat ng naloko. Anong una kong gagawin? Anong dapat kong gawin? So, bigla akong naisip nun. Siguro mga 10 minutes akong tulala. Kasi, anong gagawin ko? Papabayaan ko ba or hindi? Kasi dami ko nang ginagawa, sobrang busy sa work. Tapos, anong gagawin ko? Anong first step? Anong gagawin ko? So, first thing na pumasok sa isip ko is tawagan ng Grab chat support. Sa app nila, mayroong chat support. Nag-chat ako doon. At kinuwento ko yung incident. Through chat lang din. And tinawagan nila yung rider habang open yung line ko sa kanila. Yung chat namin. Tapos, binigay nila yung number nung rider. Nung binigay nila, si Sir Anthony, yun, kinol ko siya agad. And, kinuwento ko sa kanya what happened. And, yun nga, since, January 28 na yun, medyo malayo na sa 23, medyo, hindi na vivid sa kanya lahat ng info. Ang mga binigay lang niya sa akin is kahit papaano nakatulong naman. Sabi niya, na yung nag-receive is galing mismo sa loob ng condo. Yung condo, oo. Galing siya sa loob, tapos pinakita pa nga, binuksan pa raw sa harapan niya, chinek sa harapan niya. Tapos, pa-flash ko sa screen, ayan. Ayan yung photo na nasa Grab. So, kita lang dyan yung pattern ng sahig ng drop off, tapos yung may sight lang ng shoes nung receiver. So eto na, so pinalipas ko muna yung 1 day, 24 hours. Saka ako kumilos. Kumbaga kahit papaano iniisip ko pa rin na baka naman may balik, ganun. Pero alam ko naman sa sarili ko na wala na. But benefit of the doubt lang. Baka lang. Di ba? Baka lang. Ngayon, January 29, pumunta ako sa Bangkal, Makati Police Station. From there, tinanong ko na kung pwede ako mag-file ng complaint doon kasi doon yung receiver ng, kinuwento ko yung nangyari. Doon yung receiver ng unit ko. And then, sabi nila, hindi raw doon kasi sa Valenzuela ako nag-book. So, dapat sa Valenzuela ako mag-file. So, medyo hurt ako kasi syempre ang layo nun eh. Tapos traffic hours pa ako. After work ako pumunta eh. So, okay, sige. So, hindi ako napag-file doon. Nagbigay lang sila ng info sa akin kung anong dapat kong gawin. So, since nasa Bangkal, Makati na ako, pinuntahan ko ngayon yung drop-off ng unit ko. Chinek ko. Nagtanong kami agad sa guard kung gumagana yung mga CCTVs. Manghihingi kami ng request ng CCTV copy kung ano yung requirements. So, eto na nga. Sabi nila, wala nang working dun sa area. Walang working dahil sabi nila nasira, nabasa. Tapos yung isa namang security guard sabi, hindi pa raw talaga working yun. Blackout pa lahat kasi kakalipat lang. So, naisip namin parang no chance na talaga siya makuha. Ngayon, tinignan ko ulit yung photo nung sinend sa akin. Yung sa Grab, hindi mo sinend sa akin yung nasa Grab, which is eto. So, hinanap namin yung pattern. So, kung saan siya eksakto. So, meron kasing doon, parang, alam nyo yung pampabigat sa parang tent, gano'n. Meron silang parang sinimentong pampabigat. Yan, makikita nyo ulit sa photo. Yung, yan nasa, nakabilog or naka-arrow. Yan, depende sa edit. Kinunan ko yung mismong spot. Yun mismo. Baga, tapat na tapat nung entrance. Kasi yung building, ang itsura niya,
Nasa gitna yung entrance ng condo. Tapos, nandito sa kaliwa yung Coffee Project. Tapos, nandito sa kanan yung Lawson. So, ganun yung ano niya, ganun. So, nasa harap, ang daming CCTV sa loob ng building. Sobrang ang dami, parang siguro nakita ko mababa 4 or 5, parang ganun. Pero lahat yung blackout. Yun yung nakakasad doon, lahat yung blackout. Tapos, sabi, meron daw CCTV dun sa may bandang parking sa may Coffee Project. Tapos, nasira din daw yun. Kasi, ano daw yun, last year pa sira. So, no chance talaga. Sira daw yun dahil umulan, ganyan. Ba't kayo magkakabit ng CCTV na hindi waterproof? Nakakaloka. So, ang pinakatulong nila sa akin, kinuha nila yung picture, nakopy ko, ganyan. So, ito nga pala yung sinend sa akin na photo nung renter ko na inang scam sa akin. And ito yung ID. I assume lahat to fakes. Lahat to fake. Lahat. So, ginawa ko, tinawagan ko yung rider uli. Nag-text muna ako sa kanya. Syempre, ayoko naman makaistorbo. Sabi ko, sir, pwede ba ako mag-call? Sige ma'am, call po kayo. Ganun siya. Mabait naman si Sir Anthony. So, kinol ko siya. Sir, andito ko sa mismong drop-off. Madidescribe mo ba sa akin kung ano yung itsura nung matangkad ba? Or maliit? Sabi niya. Ma'am, hindi ko na talaga maalala dahil nakaupo po ako sa motor noon. So, hindi ko ma-assume na kung maliit ba siya matangkad. Babae ba o lalaki? Hindi ko rin po alam, ma'am. Ganun siya. Tapos, basta ma'am, gumana siya. Teka, ang naaalala ko po, shabby pa sabi niya eh. Medyo mahaba yung buhok na shabby. Tapos, hindi ko naman kami through text lang kami. Text on call lang kami. So, wala siyang idea sa kung ano yung itsura nung renter ko. Medyo mahaba, tapos shaggy yung buhok. Shabby pa nga sabi niya eh. Shaggy yung buhok. Tapos sabi ko, sir, may sasend ako sa'yo sa Viber. Confirm mo sa akin kung ito yun. So, yun, minessage ko siya. And kinonfirm yun na ito yun. Yan siya. After namin dun sa condo, dumiretso na kami ng Valenzuela Police Station. Pagdating doon sa Valenzuela Police Station, nagtanong ulit ako kung pwede ako mag-file ng complaint, ganyan. And kinuwento ko na ganito po nangyari sa akin, may nag-rent sa akin. And ang sabi, supposed to be, re-return na pero hindi niya na. Baga rentangay nga po ang nangyari. Tapos, ang sabi naman nila, bakit dito ka? Doon nakuha yung unit. Dapat daw sa Bangkal Police Station. Ngayon, sinabi ko sa kanila, sir, sabi kasi dito daw, ganyan. Saan ba kayo nag-usap? Kinuwento ko sa online. Online, dapat sa cybercrime. Hindi yan dito, dapat sa cybercrime yan. So, syempre, medyo stressful na dahil cybercrime, no. Saan po ang cybercrime? Open pa po ba? Ay, hindi, bukas na ng morning. Saan po banda? Sa may Caloocan pa po yun, bagong munisipyo ng Caloocan. Doon po siya nakalocate sa 3rd floor. Okay. Sabi ko, medyo stressful lang process, pero gusto ko kasi siya talagang mahuli. Gusto kong makuha yung unit. Kung hindi ko man makuha, gusto ko magkaroon ng action. Gusto kong magkaroon ng justice para dun sa unit ko. Yung ganong feeling, syempre pinaghirapan ko yun. Yun sana yung first unit ko for rental. Tapos, susundan ko na sana. Tapos, ganyan yung nangyari. Tapos, yun na nga, sabi, dapat sa cybercrime. So, January 30 morning, yun agad ang una kong inasikaso. Nagpunta agad ako sa cybercrime Kamanaba. Sa may Caloocan City Hall. Bagong City Hall. So, pagdating doon, mabuti na lang ay pangalawa ko. Pagkatapos ko, ang dami nang sumunod sa likod ko eh. Kumbaga, ang dami palang nagre-reklamo. Yung unang, share ko lang din, yung una sa pila, si nanay na nanalo daw sa raffle. Tapos, ayun, naloko siya. Of course, napaka-rampant ng ganyan eh. So, back to the story, ito. Pagdating ko doon, ang sabi naman sa akin, hindi po porket online transaction is
cybercrime na yun po ang hindi alam mostly ng mga police na pag online transaction, cybercrime agad. So, ang sabi nila, papasok na raw po ito sa theft dahil may item na nawala sa akin, may nakuha sa akin. Dun sa cybercrime, kapag ako ang nagpadala ng pera, kumbaga naloko ako through bank transaction, online transactions, ganyan. So, wala namang ganun, wala sa akin nakuhang pera. So, papasok daw yun sa akin sa theft dahil ako ay nawalan ng item nga. So, stressful na naman. So, ang sabi, nagbigay lang ng Viber number si sir. Ang sabi niya, tawagan mo ako pag nandun ka, i-explain ko sa kanila. Sabi ganun. Sabi ko, sige po. So, umalis na ako. So, today is January 31. Nakaschedule ako pumunta sa Valenzuela Police Station ngayon to file a case. Sana makapag-file ako ngayon. Marami pa akong gustong ikwento dito along the process kasi may mga nakausap ako na naloko nung taong ito. Actually, hindi namin mapag-connect, mapagtugma-tugma yung face saka yung ID. Dahil nga, magaling siyang gumamit ng AI. Yan, bigyan ko na lang kayo ng mga samples. Yan, ipa-flash ko sa screen. Yan, ito yung mga nare-receive kong pictures ng mga nagrereklamo din na gano'n, na may experience din na rentangay. Tapos yung isa, nagkwento rin sa akin na nag-message. Si Sir Kevin, nag-message siya sa akin. Sila ay muntik na. Ngayon, dinala nila sa police station para ma-filean ng case. Kaso nga lang, ang sabi sa police station, hindi nyo ma-filean yan dahil wala naman daw nawala sa kanila. Pero nung nakita nga dun sa bag, ang meron is may mga make-up siya in wigs. Ganun. May, kumbaga, pinipilit niya talagang gayahin yung mga ini-AI niya. Kung makikita nyo, dito, naka-flash yung mga iba, kung iba, makikita nyo may similarities kahit iba-iba yung itsura, di ba? Tingnan nyo sa eyes. Actually, may copy ako nung kuha nila, nung yung in-entrap nila na magre-rent, tapos fake IDs ang ginagamit. May copy ako and masasabi ko talaga na siya talaga yun. Pero wala lang talaga akong name and proof na siya talaga yun. Gagawin ko lang yung best ko. And kung kayong mga nanonood is, may experience kayong ganito, similar dito, baka pwede nyo akong i-reach out para magtulungan tayo na mapakulong tong taong to. Kasi, hindi naman natin hinihingi yung pera na pinabili natin dyan, pinaghihirapan natin. Tapos ayaw nila lumaban ng patas, diba? Tapos ito pa yung info na nakuha ko, na ang ginagawa pala niyan is, pag nakuha niya yung unit, sinasanla niya sa mga gadget, pawn shop. So yun lang, i-update ko kayo ulit sa anong pwedeng mangyari at sa mga susunod pang mangyayari. Sana ma-file ko na to, sana. Yun lang, bye-bye guys.